na hindi na nila tinatanong, nag-umpisa yan nung mga sinauna pa, nung ang mga miyembro ng Kongreso, Senado ay talagang kagalang-galang, magagaling, at matitino, matatapat. Yan eh. Pero ano ba ang sinasabi ng saligang batas? Sinasabi ng saligang batas na ang Kamara de Representante ang may karapatan, kapangyarihan na aprubahan ang isang budget ng isang departamento. At sila rin na may karapatan na usisain yan. Kasi nga, sa ilalim ng saligang batas, may tinatawag na public office is public trust na ang ibig sabihin, kailangan accountable ka. At sapagkat ang hinihingi mong pera ay galing sa taong bayan, kailangan naman taong bayan kung ano ang pinaplano mong gawin doon sa pera na hawakan mo. Kaya yun ang sinasabi ng saligang batas. Kaya yung tradisyon na sinasabing hindi pa pwedeng usisain at bigyan na lamang ng kortesiya ay hindi pa pwedeng manaig sa requirement ng saligang batas. Yun ay kortesiya lang nga eh. Kaya courtesy. Pero yun eh, nung mga panahon, okay yun. Kasi nga, matitino lahat ang wala kang makitang mga korap ng mga panahon, ng mga sinauna. Ngayon, iba na eh. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong, teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan, kapangyarihan na usisain, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa ang isang head ng department. Mali rin yun. Ngayon, sabi nga ni Inday Sara, mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho eh. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Wala ka na itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Mga dati namang sipsip sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028, kailangan sirain nila ang mga Duterte. Nangunguna na niya si Inday Sara dahil siya ang nasa kapangyarihan, siya ang pinakamalakas. Ngayon, so hindi siya umaten. Sabi niya, bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto niyong aprubahan o hindi. Ang tanong ngayon, ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sayamot nila kay BP Sara dahil ayaw umaten at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag niya na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, yung problema sa inyo, sabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay na sinasagot kayo dito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung i-zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan. Pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion.
Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Eh, binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, naabuso ka, brat ka naman masyado. Eh, di, pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksain na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, eh hindi pa pinal yan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabinbin sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talagang hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan. Kaya, Korte Suprema papasok yan. Yan ang aking posisyon. Attorney Sa, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, eh hindi po yata sila hihigit yung boto na nakuha ng Inday Sara ni VP. 32 million po. The largest in Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan palagi, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so, and it should follow yung Kongreso, regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But, you have the authority, but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. But binago yan, hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw ng abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan. Papakialamin namin yan sapagkat nilalabag mo ang saligang batas, sapagkat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan dyan yung number of votes. Tsaka maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Paduano, which is isang